Ninth harvest. Thank you, Lord. At least marami-rami na puti. Edad 70 plus days na. Ewan ko kung ilan na yung edad. Hindi ko na inalala yung edad. Yan, shout out sa mga bagong partners natin. D12, ha? D12. D12. Ano yung usa? Sama ni? Cheryl, si D12, si Marvin Agustin, si Magic Inting. Andun si Julina. Ay, asam ka, Jul? Sa kamar? Upog, espada, Mar. No, so practical tips tayo dito sa farming and real talk. No, so mahirap man yung mga dinaanan natin, patuloy lang. No, so practical tips, bakit kailangan harapin o ano yung mga kailangan gawin sa mga failures, or how and why you have to embrace failures in farming. No? How to embrace failures in farming. Why you have to embrace failures in farming. No? So yan yung practical tips natin. Again, para sa mga baguhan, no? Dito sa farming. You have to accept, tanggapin mo na may failures talaga, no? Maski doon sa mga expert na, magaling na, bihasa na, they have experience still they have experienced failures, no? So yung failures ay andun talaga. So ano yung mga dapat mong gawin? Dapat you have to embrace, tanggapin mo, no, na may failure talaga, and that's life dito sa farming, no? So why you have to embrace, again, that's the process sa dito sa farming na ano ba yung mga dapat tanggapin mo, ano ba yung mga pagkakamali, ano ba yung mga issues, no? Kasi normally dito sa atin yung kalaban is yung panahon. Yan yung masaklap. Panahon yung issue, no? So anong mga dapat mong gawin? So again, doon sa practical tips natin is yung preparasyon. Dahon, kuha mong dahon niya, tanan daw. Preparasyon, yan yung pinaka-importante. Kadalasan sa mga nakikita natin na especially sa akin, yung problema is yung relax lang sa preparasyon, no? So yun talaga yung main problem na dapat tanggapin mo, no? Na dapat kung tag-ulan, dapat tag-init, ready na yung setup mo. So dapat ina-anticipate mo na lahat, kahit anong weather condition. Yan talaga isa sa pinaka issue ko para sa akin is yung extremes na weather condition, no? Lalo dito sa area natin, extremes yung init, no? So again, dito isa sa mga paraan natin, ito tabs, may mga tabs tayo, tubig, gamit yung trapal,
may mga malawak kasing trapal, no? Again, shout out Sir Alex Ibero ng Surigao. Thank you sa idea. So maliban dito, so dapat drip, no? So dito kasi we are anticipating maulan sana yung time sa nagtanim tayo. Kasi dati last year grabe yung ulan, no? So ngayon is mahirap, iba na. So dapat ganun talaga. You have to embrace failures. You have to embrace for future. Yun bang parang reference muna. Ano ba yung ginagawa ko last? Ba't ako nag-fail? No? Ano ba yung mga preparasyon ko last? Ba't ako nag-fail? No? Pero again sa atin is never tayo nag-give up. Never tayo sumuko. Lalo na dito sa Ampalaya. And even kahit anong tanim. No? Na pag consistent lang yung management mo. Lalo na dito sa Ampalaya. Kagandahan kasi sa Ampalaya pag magpapa-recover ka. Unlike sa ibang tanim, no? Like sa talong. Sa atin, mahirap yung sa talong. Kasi pag magpa-recover, isang buwan talaga yung antay mo. Wala kang harvest, 0-0. Dito sa Ampalaya, kaya mas confident ako is because sa Ampalaya is pag magpa-recover ka, at least may ma-harvest ka, maski konti-konti. Hindi ka talaga ma-zero in a week. So yan yung nakikita ko pag nagpapa-recover ka. At saka ano lang, consistency lang talaga. So dapat tuloy lang kasi andyan yung mga problema, no? So do not focus on the problems itself but on the solution. No? So yan yung isa sa again sa atin, experience natin na ano ba to? No? And this is real talk. Ano ba to? Ano ba tong ginagawa ko? Parang mali, anong mali. No? Tapos binabalikan natin yung process. Binabalikan natin yung mga ginagawa natin, nag-aaralan natin. Ano ba? Ano ba talaga? No, so, yan yung mga nakikita natin. No, of course, dito tayo sa Ampalaya. Papakita natin ano yung progress. Kung okay na ba. Again, hindi okay yung ating Ampalaya. Simulat sa pool. No? Pero again, bless tayo. Ito. Harvest natin. Maximum nito nasa 1 ton, 1,000 kilos. Depende na yan. Siguro hindi aabot. At least, maski may problema yung tanim. Ito yung binigay niya. No? No? So, why you have to embrace failures? Bakit kailangan mong harapin yung mga failures in farming? No? Kasi that's the room for para sa akin. That's yung pagkakamali, yung failures. Wala namang successful na tao maski even in life, even in business na naging successful sila without failures. So, yan yung stepping stones. Yan yung paraan. Paano ka matuto? Paano ka ma-learn? Paano ka maka-learn? Paano ka no? So dapat patuloy lang, no? So again, yung problema the same. Ito, barako. Naging barako na. Meet yung talbos. Pero still, pinagpatuloy natin yung pag-manage natin, pagdilig natin. Maski konti-konti. Kasi may mga maliliit namang toy-toy. No? So yun nga lang, kasi extremes yung panahon. Napakainit. Maski dilig tayo ng dilig, hindi pa rin kaya. No, lalo na sa sitwasyon na to na mahirap. No? At least, meron pa namang sumusunod. Again, hindi man maganda yung paglago. Pero at least, meron. No? Tapos, kung titingnan mo, napakalayo pa. Napakalayo pa ng kuhan. I don't know if masarap pa ba. Considering, grabe yung problema. No? Kaya sa akin, again, we have to embrace, this is real talk, we have to embrace failures in farming.
Not just in farming, but in life, no? Para tayo mag-grow, para tayo mag-level up. Tapos, dapat i-accept mo na andun talaga yung failures. Tapos, gagawin mo, pag-aralan mo, saan ka nagkakamali? Ba't ka nag-failure? No? No? So, again, may mga talbos na medyo okay na, no? Pero again, kadalasan, ayan, barako pa rin. No? So, pero again, dito is, since, sa akin kasi dito sa Ampalaya, yeah, again, ulitin natin. Maski gaano ka problematic ay yung Ampalaya, pag consistent lang yung management mo, no? Kasi kung susumadahin mo naman yung expenses versus returns dito sa Ampalaya, provided yun bang nagsimula ka na mag-harvest, di naman talaga maubos yung expenses niya, yung harvest niya over sa expenses niya, only since malaki yung capital mo, no? So mahirap bawiin yung capital mo, pero only yung sa akin is andyan na yan, kaysa hahayaan mo, kaysa iiwanan mo tapos magtanim ka naman ulit, tapos nung nagtanim ka the same problem, yun naman na encounter mo. So wala kang makikitang magandang solusyon doon sa pinoproblema mo dati, no? So kaya sa akin, lahat ng problema sa tanim, no, again pinapakita natin dahil ito talaga yung buhay ni farmer, no? Again, may mga portion na medyo okay, may mga portion na hindi, no? So dito konti-konti talaga. Pero again, dito sa Galaxy Max, ulitin natin, mas okay yung pagbunga niya, maski ganito yung itsura compared to mistisa, no? Dun sa mistisa, konti-konti, napaka-konti, no? Again, at least meron, no? So may nagtanong ilang puno. Again, ulitin natin, marami to guys, 2,000 hills, no? Ay kay puuka ng dahon ting, no? So may mga konti-konti, at least meron. Dito sa mistisa, may mistisa tayo dito, napaka konti lang yung makikita ng toy, no? So again, barako din yan yung issue, kasi barako man yan bang ito yung tinatawag kong barako mini, no? Kasi maski lumit yung mga talbos, may mga toy, yun nga lang, may malalagas, meron ding tumuloy. So at least di ka talaga ma-zero, no? So dyan, Galaxy Max, again, may nagbitay-bitay konti-konti. Ito yung look after harvest, no? So may mga portions din na medyo maski maliit yung talbos, marami-rami yung nakuha, no? So may mga ganon, no? Lalo dito na side, no? At least, no, kung harvest man yung basihan natin, yung harvest natin ay parang harvest lang yun ng 500 hills na maganda yung paglago. Pero again, ngayon extremes yung panahon, kahirapan yung tempo, lalo na dito sa upland, ito, kahirapan din yung harvest, no? Pero suko na ba tayo? Again, kailan ba tayo nag-give up, no? Kailan ba tayo bumitaw dito sa pagpa-farming? Kailan ba tayo bumitaw sa ating mga tanim? Again, never tayo nag-give up, no? Kasi again, uulitin ko, di ko makita yung solusyon sa problema pag binitawan ko, no? So ginawa natin, still dito, dilig-dilig, kasi malayo pa, no? Yun nga lang yung problema ko, kaya ba kaya niyang isara? Let's see, no? Dahil extremes yung panahon, napakainit, no?
Ito, pwede na to. Malaki na to. Napakainit sa area. Mahangin pa. So, pahirapan. No? So, dito may mga portions. Again, ulitin natin. May mga portions na medyo okay yung pagbunga. No? Meron ding hindi. So, yung harvest as expected. Considering the numbers, dito kaya natin makaharvest ng isang harbisan. Pag maganda lang yung paglago, kaya natin makaharvest ng 3,000 kilos isang harbisan. No? Kung ibabase natin doon sa ating 1,200 kapuno na nakuha ng 1,7 to 1,8 isang harbisan. Ito pa malaki. No? So yung 2,000 heads, kaya niya makakuha ng 3,000 kilos. Pero again, yung harvest natin ay napaka konti. Considering hindi nasa magandang kondisyon yung ating mga tanim. Kasi yun nga, hindi na tempo yung ating pagtatanim. No? Pero sumuko na ba tayo? Hindi. Dahil let us embrace the truth. Ganito talaga. No? Dito, medyo okay dito. Once again, may mga portions na medyo okay yung pagbunga. Mistisa, mayroon ding 3 rows doon sa mistisa na maganda yung kanyang pagbunga. No? Pero 3 rows lang. Out of napakarami niyan. No? So dito, again, ito yung may lagay ko muna itong dala ko. Ito yung mga silo. Jumbo na to. No? May mga portions na medyo okay. So this is Galaxy Max. Ito yung look after harvest, maharbisan. Again, daming lalalagas na mga toy-toy. As expected. Wow, no? Kulang talaga. Dito patubig tayo ng patubig. No? So another board din. No? So dito medyo okay, sarado na. No? Pero again, hindi lahat. Because of numbers, kaya naka-harvest tayo ng ganun. Pero again, para sa akin, okay na yon. Okay na to. Kasi mahirap yung panahon. No? Tapos yung presyo, medyo okay naman. So sana mag 60. No? Kasi last week, sinulog na fiesta dito sa Cebu. Walang kumakain ng ampalaya. Mura. Nag 53 lang, 52, 53. No? So yan yung presyo, market, farm gate price. No? Mahirap. Sana mag 60 at least. Makabawi-bawi man lang ng konti. No? Pero again, dami tayong na-learn. No? Dito. Sa mga previous nating experiences. Kaya sa akin, let us embrace failures in farming. Let us embrace failures in life. And that's normal. No? So yan, sa mga basihan natin, paano tayo maging successful. So yan, sa mga basihan natin, paano natin ma-prevent yung failures na yon in the next succeeding pagtatanim, no? Paano natin ma-prevent at saka masolusyonan itong mga problema na na-encounter natin ngayon, no? Na in the next nating pagtatanim ay ating ma-prevent. Next nating pagtatanim ay ating maiwasan. Next nating pagtatanim na at least iba na yung makikita nating kalalabasan. Kasi yun nga, iba din yung mga ginagawa na natin. Kasi naging handa tayo. No? Sa anumang posibleng mangyari.
dito sa farming. No? So malaki ito guys. Oh. Doon pa doon. Oh. Again, daming problema, barako, kulang sa tubig, no? Pero again, may mga talbos na nag-i-okay na. So, mahirap. Pero still, patuloy lang. Tsaka laban lang. No? So dito, yung mga talbos, yan, gumagalaw. Medyo okay na. No? Yung mga ganito. Medyo okay na yan. Pero kadalasan yan, talinis. Yung matutulis. Ito, ganito. Dito, medyo okay. Medyo okay. Ito mga ganito. Ganito pa. Saan yung mahirap? No? O yan, mas marami. Nangyari yan, yung mga bunga yan, matutulis. No? So that's Barako Mini. Mini Barako. Naging okay pa ba yan? Yes, of course. No? Lalo dito sa Galaxy Max. Pero again, tubig talaga ang solusyon. No, so yun lang. Maraming salamat. Sana may natutunan. Sana yung ampalaya kong dinala ko. Yan pala. No, so again, real talk dito sa farming. Patuloy lang. Laban lang. And that's normal talaga. No? Yung failures. Pero again sa atin, yung failures ay may corresponding cost yan. So dapat yung gagawin natin, the next succeeding cropping, part na sa ating mga learnings. No, na dapat ibahin na yung ating preparasyon. God bless everyone. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, bay, kahibalo. Apan ay saba kay manuon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you Lord. Ito, jumbo, naiwan. God bless everyone. Thank you Lord.